Isang linggo bago muling humarap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Balikan natin kung paano tinutukan ng administrasyon ang paghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Ang iba pang napagtagumpayan ng pamahalaan sa sektor ng kalusugan, alamin sa aking SONA Special Report. Zero balance billing po. Malaking tulong po sa amin. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Iyan ang pangakong binitawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Sabi nga nila, mahal ang magkasakit sa Pilipinas pero pwede na yang magbago. Simula nang ipatupad ang Zero Balance Billing o CBB ng Department of Health, hindi na problema ng mga pasyenteng naka-admit sa basic accommodation sa mga pampublikong ospital ang mga bayarin sa ospital, gaya ng medical procedures, doctor's fee at mga gamot. Sa loob lang ng mahigit 8 buwan, lampas 2 milyong pasyente na ang natulungan at nasa 135 billion pesos na ang halaga ng mga bayarin sa ospital na sinagot sa ilalim ng ZBB. Malaking pasasalamat sa amin na malaking halaga po yun. Sana mapalaganap natin yun, yung zero balance, na para malaman ng mga tao na kahit wala silang pera, pwede sila magpatingin. Dahil nga po sa tulong ng DOH, tapos tulong ng hospital, naging zero billing po kami. Wala po kami binayaran ng kahit piso. Umabot na sa halos 4 na milyong pasyente ang natulungan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIP programa. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa mga pribadong ospital para mapaigting pa ang paghahatid ng serbisyo medikal. Integrated na rin sa eGov app ang pagproseso sa MAIP para gawing unified, mabilis, transparent at accessible ang pagpapaabot ng tulong. Pero pag nagpunta ka sa DOH hospital, any of the 83 DOH hospitals all over the country, at ikaw ay na-admit sa basic accommodation, wala nang babayaran. Sabi nga ni Presidente, bayad na ang bill mo. Kaugnay nito, inaprubahan na sa House Committee on Health ang panukalang batas na layong wakasan ang tinatawag na hospital detention o ang pagpigil sa paglabas ng pasyente o bangkay dahil hindi pa bayad ang hospital at funeral bills. Susugpuin din ito ang palit-ulo modus. Every Filipino patient deserves dignified and compassionate care. Na dapat ang health ay over wealth. Kagalingan bago kasakiman. Let's strengthen the Anti-Hospital Detention Act. Pinaiigting din ang bakunahan sa mga bata kasabay ng pagpapalakas ng programang Purok Kalusugan. Layo nitong ilapit sa mga komunidad ang mahahalagang serbisyong medikal, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib na lugar. Tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Kung sa pamumuhay po namin, malaki po ang pagkakaiba noon. Kasi po, kung kami po yung sumasadya sa center, sana po ay tuloy-tuloy pa po ang inyong programa para po na sa ganun ay talaga po maaagapan lagi ang mga nagiging diferensya po ng mga tao. Dinagdagan pa ng DOH ang medical practitioners sa buong Pilipinas. Halos 500 doktor na ang na-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan niyan ng Doctors of the Barrios Program. Ilan sa kanilang tinututukan ang pagsugpo sa paglaganap ng mga sakita, pagbibigay ng tamang nutrisyon sa mga bata, at pagpapaigting ng cancer screening at maternal health. Because of this, mas nagiging closer, mas nagiging accessible ang healthcare services sa mga taong hindi kaya makapag-access nito. It helps like people from far-flung areas to access quality healthcare talaga that all Filipinos deserve. Hindi na rin kailangang lumuwas pa ng Maynila para ipagamot ang malubhang karamdaman. Lagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa. Mula sa halos 100 specialty centers noong 2022, umaabot na ito sa mahigit 200.
Target naman ng administrasyon na makapagpatayo ng 349 specialty centers bago matapos ang 2028. Tinututukan din ng DOH ang pagpapalakas ng HIV testing at enhanced treatment protocols laban sa naturang sakit. Ang PhilHealth naglaan ng annual benefit outpatient HIV/AIDS package na abot sa mahigit 58,000 pesos. Mas mataas yan sa 30,000 pesos noon. Saklaw nito ang antiretroviral therapy at iba pang serbisyo para sa HIV management na maaring ma-avail sa mahigit 200 PhilHealth accredited and DOH designated HIV treatment hubs. Pinalalakas pa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang kanilang yakap o Yaman sa Kalusugan programa. Kasama rin sa plano ang pagdaragdag ng mga gamot at butika para sa PhilHealth Gamot programa. Nasa 36 na milyong Pilipino na ang nakapagparehistro sa yakap programa. Mahigit 15 bilyong piso ang inilaang pondo para rito, habang halos 3 bilyong piso naman para sa gamot programa. We will now cover free cancer screening tests for around 6 cancers, and we will expand the 21 drugs na libre to, we will add 54. So magiging 75 drugs na libre na siyang makukuha ng ating mga miyembro. Suportado rin ng gobyerno ang pagdaragdag ng mental health counselors sa mga eskwelahan. We actually signed a MOA with the DepEd to make sure na yun pong kanilang mga school clinics, ay maging accredited ng PhilHealth as a yakap center, and that yung mga estudyante doon ay matitingnan para po makita natin at magabayan yung kalusugan ng ating mga estudyante, pati na rin ng ating mga guro. Samantala, tinaasan pa ng PhilHealth ang hemodialysis benefit package. Mula kasi sa dating 4,000 piso kada session, itinaas ito sa higit 6,000 piso. Ibig sabihin, ang qualified stage 5 chronic kidney disease o CKD5 patients ay makaka-avail na ng hanggang 990,600 pesos na financial coverage kada taon. Itinaas na rin sa 2 milyong piso ang Z-Benefit Package para sa kidney transplant. 53 bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers na rin ang nagbibigay serbisyo na sa bansa. Mayroon itong CT scan, X-ray, ultrasound, kumpletong laboratory at diagnostics at outpatient services. Lampas 1 milyong pasyente na ang natulungan nito. Meron pa kaming ipapatayong almost 31 this coming year. Nasa GAA na. So again, napondohan yan. So dadami pa yan so that it will be available all over the country. Sobrang laki ng tulong sa aming mahihirap. Sobrang pasalamat po sa ating gobyerno mula noon at hanggang ngayon na marami kayong matulungan. At para mas mapaigting ang paghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino, naglaan ng Kongreso ng karagdagang 90.8 billion pesos na pondo. Umabot na sa mahigit 400 bilyong piso ang pondo ng DOH ngayong taon. Mas mataas yan sa halos 260 bilyong pisong budget noong 2025. Ang halos 130 billion pesos dito ay mapupunta sa PhilHealth. Pinapangako po na inyong Kongreso na ang budget para sa taong 2026 ay mararamdaman ng bawat Pilipino. Nitong July 13, itinalaga ng Pangulo si Dr. Jose Brix Pujalte Jr. bilang ika-31 kalihim ng DOH. Papalit siya kay Dr. Ted Herbosa na nagbitiw sa pwesto para magpagaling kasunod ng kanyang bilateral knee replacement surgery. Pinasalamatan niya ang Pangulo sa tiwalang ibinigay nito, kasabay ng pagbati kay Pujalte at pagtitiyak ng patuloy na suporta. Pangatlo sa may pinakamalaking alokasyon ng pondo ngayong taon, ang Department of Health. Tiniyak ng kagawaran na patuloy nilang palalakasin ang kanilang mga serbisyo at programa para lubos na maramdaman ng ating mga kababayan ang Universal Healthcare Law. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Bien Manalo para sa SONA 2026. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.